Good morning mga ka-viewers. Ngayon nandito na po tayo sa bahay po ng ating subscribers from Bulacan. Start po tayo sa second floor. Habang nag-install sila sa first floor, dito tayo muna mag-tutor. Good morning mga ka-viewers. Ngayon po ay nandito tayo sa Giginto, Bulacan at papunta po tayo sa Del Monte, Bulacan kasi mag-i-install na po tayo ng curtains. Ngayon po mga ka-viewers, kung napanood nyo po yung previous vlogs natin, nag-ocular tayo doon, nagsukat, then ayun po, nagkasundo po kami ng client. After 3 days po, ayun po, nag-down po siya ng 50% para po masimulan na yung project. At ito na nga po, pupunta ulit tayo doon para mag-install na. So ngayon ay i-update ko po kayo kung ano po yung mga ilalagay natin doon na kulay ng curtains. Tapos kung ano pang pwede i-share ko sa inyo, i-share ko po, no? So ngayon bumili lang kami dito ng mineral water sa Shell of Asia sa Giginto, Bulacan. Tapos update ko po kayo pag andun na tayo. So drive tayo ulit. Good morning. Good morning mga ka-viewers. Ngayon nandito na po tayo sa bahay po ng ating subscribers from Bulacan. So ito pong bahay niya, ang inspiration po is Muji. Ibig sabihin po noon, pag Muji house, yung palette po is malatim putitim kahoy yan. Tapos po mga ka-viewers, ang laki po ng lupa nito is 163 square meters at ang total floor area po nito is 143 square meters. Ngayon po, yung mga installer po natin ng curtains, dumating na po sa loob, nagsisimula na sila. So habang po nag-i-install sila, itutur ko po kayo dito para po may idea po kayo. So yung bahay po na ito is ongoing po, may mga i-improve pa po, may mga ayusin pa. Pero dahil nga po, ito lang yung chance natin para ma-feature siya. Onting-onti lang naman na din po yung idadagdag dito. So mga ka-viewers, ito po yung bahay. Ayan, so 2-story siya. Then, ang nagustuhan ko po dito, yung kanyang fence. Ang ganda po ng design. Ayan. Ang ganda po ng pagantong design niya din. Hole po na rectangle doon. Dahil wall lights. So ito po, syempre soon papalandscape yan ng owner para mas maayos. Then ito naman po ang kanyang gate. Gusto ko yung kulay na kanyang gate. Ini-screw na lang siya. No? So lalagay ko na lang sa screen yung tawag sa materials po na yan. Tapos meron na ito naka-built-in na doorbell and wall lights. Dito po sa garahe, meron pa pong gagawin dito. Itatiles pa yan or kung ano pong pwedeng ilagay dyan. Para po sa casement po ng kanilang window, color white po ang ginamit, then clear po ang glass. So, ang exterior paint po nito is color white. Then yung kanyang roof po para sa ceiling dito is spandrel, wood grain po ang kulay, then green. Ang ganda po ng color na combination nito, no? Then, ayan, ang linis tignan pag kulay white po yung bahay. Then dito pala sa garahe, naka-wall group yung wall dito. Ayan. And ayan. So dito po mga ka-viewers sa lote again, 163 square meters and ito po ipapagawa pa nila yan. Landscape pa po yan soon. So dito naman po mga ka-viewers, naka-wall group din po. Then naka-fences po yan na maganda rin po yung kulay neto. So dito po mga ka-viewers, kung napansin yung mga window nila malaro, mayroong mga awning, mayroong sliding door. Ito po papunta sa lanay niya pag po pinagawa niya na. Ayan. Ito naman po yung back view po ng bahay ng owner. So dito po soon magkakaroon po dyan ng auxiliary kitchen or dirty kitchen. Then syempre dyan na rin po ilalagay yung kanyang laundry area. Sa akin po ganito po yung itsura niyan. Dito naman po tayo sa other side kung saan po located ang kanyang garahe. Dito naman po tayo sa main door. Bale, ito pong pinto
nagustuhan ng owner ko, napapansin niyo po ay natural po ang itsura kasi hindi na po ito pinapinturahan. Kumbaga, pinableach lang po yan para ma-achieve po yung ganyang look. Then mga ka-viewers, kung napapansin niyo po, naka-smart lock din po ito na ang brand is Yale. Ngayon po mga ka-viewers, abangan niyo po soon na nakipag-collab po sa atin ng Yale Smart Lock, and i-feature ko po yung mga iba't ibang klase po ng smart lock nila. And mga ka-viewers, ang Team Roville ay nag-start na po mag-install. Same process, magdi-drill, then paglalagyan po ng curtains yung ginagawa natin. Mamaya po pag na-install na yan, papakita ko sa inyo. Then explain ko po yung mga ginamit natin materials para dito sa Muji House. And now mga ka-viewers, start po tayo sa second floor. Habang nag-install sila sa first floor, dito tayo muna mag-tour. Ito po mga ka-viewers, pinakita ko sa previous vlogs natin. Meron ditong pendant light. Then dito ang fit ng kanilang common bathroom. Yan, sliding yung kanyang door or barn door. Ito yung bathroom. So, ongoing din po ang pag-improve dito. Yung mga ayusin pa yan yung mga tiles ginamit. 30 by 30 para sa flooring. Then, 30 by 60 para sa wall tiles. So, ito po kung familiar sa inyo yung mga sink na ginamit. Wilcon po nabili mga yan. One thing po sa nagustuhan ko, ito pong hagdanan na pinakita ko sa previous vlogs. So ito po para ma-achieve yung gantong kulay, pinableach po yan. So ito po, natural wood ang ginamit. Dito po sa second floor, meron po dito tatlong bedroom. Then, ito po yung tiles na ginamit. Ayan. 15 by 90 ang sukat po. Woodlock pa rin ng design. Then, ito po yung design ng ceiling niya. Minimalist lang po. Kung napansin niyo po yung design ng bahay, minimalist lang po ang peg ng owner. Then, dito po tayo sa master's bedroom. So, yung door po nila, bleach lang po ito, pinableach. Talaga po makita yung pagka-natural color po ng door niya. Ayan. So, ito po yan again. Ito yung master's bedroom. So, dito po, yan. Ayan, pinakita natin sa previous vlogs. May accent po dito na color paint na ito yung nilagay. Then, ito naman po yung sa wall nila dito. Then, change angle po tayo, ha. Maluwag po yung master's bedroom. Gusto ko yung laki niya. Then dito po mga ka-viewers, may access papunta sa balcony. Ayan po, no? Ang ganda rin ng tiles dito, no? Ang ginamit po dito is 40 by 40, wood look pa din. Then gantong angle tayo para mas ma-appreciate niyo yung balcony. Ayan. Then ito po yung door, papuntang balcony. Ito yung walk-in closet nila. Still ongoing din po ang pag-improve dito. Pakita na lang natin. Ayan. Then dito mga ka-viewers, ang ganda ng tiles, no? Then dito naman po yung bedroom number 2. Ayan. So dito meron na siyang wardrobe cabinet na pinalagay. So hindi na natin sasarado, ha? Kasi baka pinapatuyo pa or what. Pero mga ka-viewers, tingnan nyo naman yung kulay. Ang galing, oh, pati yung ilaw niya. Team puti, team kahoy. Ang galing. Ang cabinet niya, yan. Ayan, nice. Ito naman mga ka-viewers, yung bedroom number 3. Same vibe lang po sila ni bedroom number 2. Then dito, ay meron ng wardrobe cabinet. So, ipakita natin para lang ma-appreciate nyo po yung wardrobe cabinet, no? Ayan, ang ganda ng handle niya, oh. Ang ganda po ng handle ng wardrobe cabinet niya. Ayan. So, mga ka-viewers, no? Ayun pa ang itsura ng second floor. Then, again, ito po yung hagdanan. Ayan. Makalipas po ang ilang minuto mga ka-viewers, una po natin nilagay yung linen. Bali, para po sa railings kasi dalawa po yung gagamitin natin, linen at sa blackout. Ngayon po, syempre mapupusisi po natin natanggal yung mga sobrang tahi dyan. Tapos, para po sa linen po, iba yung ginamit natin na sabitan metal. Then mga ka-viewers, share na lang din po natin sa vlog na nagpakain po yung owner ng mga inasal sa atin. Appreciation po, kaya thank you ma'am and sir. And mga ka-viewers, ito po yung itsura ng kanilang kitchen. Bali po, team puti, team kahoy din. Yung washing machine is temporary lang po yan dyan, ha.
And ang mga ka-viewers, ito na po yung na-install natin dito sa Muji House. So, ang napili po ng owner is plain po na cream. Korean blackout po ito. Tapos, yung para po sa linen, ito po ay pleated. Mas makapal po ito do sa sheer. Ang gusto po kasi ng owner is hindi po ganun katagos yung liwanag at hindi rin sila visible. Kaya po, ito po yung napili. Again, pleated po ito. So, ang pinalagyan po muna ng owner is yung first floor. Tapos, pag po nagka-budget ulit, continue po natin yung second floor, no? So, dito, isang sliding door sa huge po na window yung nilagyan natin. And, gaya po nakita ninyo, si Kuya, ay continue po ang pag-i-steam iron kasi kailangan po talaga ma-achieve yung pagka-S nung curtains kaya ginagawa po natin yan. Saka at least, hindi po siya crumple. At mas maganda po yung datingan. Lakas maka-hotel po ng vibes and syempre yung kulay po bagay na bagay dito po sa interior design po ng Muji House. So dito baka mahiwa tayo sa pang malakasang electric fan ni Kuya Joven kasi si Kuya Joven bawal mainitan to eh. Joke na. So mga ka-viewers, ayan. So meron din tayong sewers kasi yung ina-achieve natin dito yung tamang haba po ng curtains kaya dito po yung sinusuyo. Yung ganito pong klase ng sewing machine di naman po ganun kalakas mag-consume ng kuryente. Kaya sa mga viewers natin dyan, ayun, kailangan po natin ng machine po sa pagtatahi. So dito po, bandang dining area naman po yung nilalagyan ng curtains. Yan. Tapos soon, lalagyan po yun ng tassel saka curtain holder. And ito na po ang ating finished product, di ba po? Napakaganda po ng kinalabasan ng curtains po ng owner. So, nag-start po tayo ng installation ng 9 a.m. Then, natapos po tayo ng 2 p.m. So, mga ka-viewers, no, ganyan po yung kakalabasan po ng curtains once na nagpalagay po kayo sa amin. Talaga pong maayos at pulido po ang pagkaka-install. And aside po dyan, mga ka-viewers, may freebie na po yung tassel and curtain holders gaya po ng sinabi ko sa inyo. And alam niyo po yung owner ay satisfied po sa service na provide natin sa kanila. And ayan po mga ka-viewers yung na-install po natin, no? Ngayon po kung plano niyo po magpa-install din ng ganito pong curtains, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, para po makapag-ocular po tayo sa inyong dream house at makagawa po tayo ng quotation kung magkano po yung possible na abutin. Kasi po again, yung mga curtains po ay nakabase po yung presyo sa laki po ng windows ninyo. And mga ka-viewers, kung gusto niyo po ng more updates sa Muji House, pwede niyo pong i-follow si owner dahil siya po ay isang influencer naman sa Reels. Ito po yung kanyang Instagram account. Ayan, follow niyo na po para sa more updates po na kanyang dream house. Ngayon po, again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!